Anong gustong mangyari? Yung bilang kapatid, ano yung plano nyong isa-suggest sa kapatid nyo para sa kanya? Gusto po sana pagawa na lang po ng sariling bahay. Paggawa ng sariling bahay. Kahit kwarto lang po. Kasi syempre iniisip ko rin po yung mga anak ko, Daddy Frankie. Okay. So yan ang iniisip ni ano. Paano naman yung sinasabi ni Kuya JJ na sabi kasi ni Kuya JJ kanina sa akin, yung kalahati daw ng bahay na to, yung is kay Kuya Oliver. Oo, Daddy Frankie. Yan siya titira. Pagawa na lang po ng sariling bahay. Paggawa ng sariling bahay. Kahit kwarto lang po. Gusto ko po sana pagawa na dito po sa tabi namin dyan sa mismo magiging lupa na niya. Nanay, kilala mo si nanay? Ang tingga. Ha? Ang tingga. Sino? Si Madam. Anong pangalan ka? Ang tingga. Tama yung pangalan niya? Nakilala niya kayo? Opo. Oh, very good. Kilala mo yan? Well, Sino yan? Oo, magtagalog ka. Sino yan? Usapin mo, kumustahin mo ha? ang tingga. Tinggal? Ang tingga. Ano antingga? Ante pa sa tita. Antingga. Oh, nakilala. Ano masasabi niyo po sa kanya ngayon? Pogi po siya, mataba. Uy, Putsa ko. nakakalakad na. Nakakalakad na. Binibis-bis yun. Oo. Ngayon hindi naglalakad. Hindi, Ngayon naglalakad na. hindi makatayo noon po. Opo. Ngayon malikot na maglakad, masipag na. Nagbabasketball na siya. Opo. Nagbabasketball na. Magaling na. Okay? Uuwi ka na? Oo, kuya. Oo, ang tingga. Oh, auntie. Very good. No? Magaling na. Oh, dito tayo, dito. Dito tayo sa medyo malilim. No? Pumunta ka sana din doon. Bukas. Mag-isa ka, yung mga anak mo ayusin ng Hindi nga. meeting Bukas. yung asawa mo. Hindi magtitinda yung asawa ko. Ano nga yung titinitinda niya? Kulay. Kamote. Ganyan. Marami akong nilabang kaya tinapos ko na. Para bukas makapunta sana at madalaw kita. Doon? Oo. Alam mo pumunta doon? Ay, oo, Pangasinan lang. Pangasinan din daw. Hindi naman Pangasinan doon. JJ, upo ka dito. Mag-uusap-usap lang tayo. Oo, Daddy Frankie. Ito na yung araw na kumbaga Upo ka ba doon? magaling na si Kuya Oliver. Kumbaga continuous na lang po yung gamutan. Unti-unti marirecall na niya lahat lalo na pag nandito siya. Tuloy-tuloy diba yung gamutan niya barangay? Yes, tuloy-tuloy pa. Kasi this coming 11 ba? 11, dadalhin natin siya ulit sa pagamutan. Susundin nyo kami na diba? Ha? Susundin nyo kami. Yes po. Sinong sasama? Sandali po, Daddy Frank. Titignan ko uli yung card. Hindi kasi ako sure. Sige, tignan mo nga muna. Kuya JJ, andito na si Kuya Oliver. Ay, masaya Daddy Frank yung binalik mo na rin si Oliver dito. Ano Oliver? Kumbaga, ngayon Kuya JJ, marunong na po siya kumain mag-isa, marunong na po siya maligo mag-isa. Ha? 11. Ano po? 10 po. Seven lang ngayon. Oh. Buti na lang. Sige, okay. Noted. So, lapit ka na eh. Yan, dikit ka lang. So, balik muna tayo doon sa usapan na about kay Kuya Oliver. Ano pong masasabi nyo at malaki na yung pagbabago, okay na po siya. Ano po yung gusto ko lang malaman, yung mga plano galing po sa inyo. Kung i-added mo na po sa akin, Daddy Frank, di kukupupin po namin.
Pero sana po pagawan niyo po ng bahay. Pagawan niyo po ng bahay. Paggawa ng bahay. Si Kuya JJ, ano naman ang reaction ni Kuya JJ? Hindi naman ba, basta ayusin na lang yung buhay niya. Ano? DJ ay Oliver. Ang buhay mo na lang ayusin mo. Oh, Kuya JJ, yung tanong ko sa'yo, bilang kapatid, nakita nyo na po na okay na si Kuya Oliver, unti-unti na. Ano po yung plano or masasabi mo? Maraming salamat, Dad Frankie. Ito na ngayon si Oliver na magaling na siya. Okay. Kuya Oliver, yung pagpasasalamat mo is really appreciate po. Ang gusto kong malaman, yung plano mo po para sa kanya bilang kuya, bilang kapatid, anong plano mo para sa kanya? Trabaho, Daddy Frankie, para sa akin, para maano yung katawan niya. Apo, yun yung magiging ano sa atin. Pero bilang kapatid, ano yung gusto mong gawin sa kanya? Ano yung plano mo po sa kanya para makatulong tayo sa kanya? Alagaan ko na lang si Oliver, Daddy Frankie. Okay. Saan po patitirahin? Dito, may kwarto naman dyan, Daddy Frankie. May kwarto siya? Saan po? Dyan, sa villa. Dyan siya matutulog. Gagawa siya ng paglutuan niya. Magsasarili po siya. Sa sarili. Gusto mo ganun, magsasarili kang pagluluto? Oo. So, yun yung gusto mong mangyari, Kuya JJ. Si Nanay Ansing naman, si Nanay Ansing, anong gustong mangyari? Yung bilang kapatid, ano yung plano nyong isa-suggest sa kapatid nyo para sa kanya? Gusto po sana pagawan na lang po ng sariling bahay. Paggawa ng sariling bahay. Kahit kwarto lang po. Kasi, syempre, iniisip ko rin po yung mga anak ko, Daddy Frankie. Okay. So, yan ang iniisip ni ano. Paano naman yung sinasabi ni Kuya JJ na sabi kasi ni Kuya JJ kanina sa akin, yung kalahati daw ng bahay na to, yung is kay Kuya Oliver. Oo, Daddy Frankie. Dyan siya titira. So, pag gamitin niyang pakol dito palang sa paghigaan niya. Bakit yun ang naisip mo ngayon, Kuya JJ? Para pag dumating yung araw na magkapamilya siya, di po ba? Yun naman ang dati niyang sinasabi pa, ba magkaroon siya ng pamilya. Si Kuya JJ, bakit yun po yung naisip ni Kuya JJ na bakit niya nasabi na yung kalahati ng bahay na to is kay Kuya Oliver? Bahay naman yung mga magulang namin ito, Daddy Frankie. Hindi dapat si Oliver sanang titira dito. Yan yung kalahati na lang para walang masabi si Yansen. Hati na lang sila. Hati na lang sila. Anong sagot mo doon, Nanay Ansing, sa sinasabi ni Kuya JJ? Kayo po, ano po sa tingin niyo? Hindi po, kayo po. Kung anong sagot mo po sa sinasabi niya na itong bahay na to is kay Kuya Oliver? Ang sabi ni Kuya JJ, ang bahay daw na ito kay Kuya Oliver. Para daw wala kang masabi, pagbibigyan, kaya sa tunog ng salita po niya, para wala daw masabi. Kuya JJ, pwede ba ikaw mag-explain kay Kuya Ate Ansing yung gusto mong ipaliwanag na sinasabi mong kay Kuya Oliver tong bahay na to? Sa kanya talaga sa akin ito, Daddy Frankie. Siya namin nakatira na ngayon, si Ansing na. Hindi hatin na lang kayo. Maghatin na lang kayo dito sa bahay. Total, wala na talagang mga magulang natin. Hindi kayo na lang titira.
Kasi baka pag may masabi yung ibang tao, dapat ihiwalay ko na lang. Tayong magkakapatid ang titingin sa kanya. Hindi lang ako yung mag-iintindi. Ganun lang naman ang gusto ko, Daddy Frankie. Para pagdating ng araw at magkaroon siya ng pamilya, doon na siya mismo sa bahay niya. Baka dumating yung araw na ganyan, yung mga anak ko, ma-stress, dumating yung araw na ma-stress sila. Diba yun naman dati ang sinasabi niya na pagawa na lang Oh, sariling bahay. pero at least na gusto kong malaman yung side ninyo, yung decision ni Kuya, kasi gaya ng sinabi ko, ako po tutulong lang, ayaw ko pangunahan kayo at nire-respeto ko rin yung suggest or sinasabi. But don't worry kasi lahat naman ng opinion ninyo is nire-respeto ko kung ano yung makatwiran, makahulugan at makakatulong sa inyong kapatid. Doon po tayo. Na? Oo, Daddy Frankie. Kaya yun, mag-usap muna kayong dalawa. Gusto ko na ririnig ko rin, Kuya JJ, ipaliwanag mo rin sa kapatid mo yung sinasabi mo. Kasi ayaw ko yung pagkatapos ng usapan is si Daddy Frankie may sinabi ako sa kanya. Tapos hindi niya ako binigyan ng chance para magsalita. Kaya na akin sinabi, gusto ko yung lahat tayo nagkakaintindihan. Kaya nga binibigyan kita ng chance ngayon kay JJ na ipaliwanag or sabihin yung gusto mo. Ayaw kung tayo lang dalawa nag-uusap, tapos mamaya kaming dalawa lang ni Nanay Ansin nag-uusap. Kaya binibigyan ko ng respect yung sinasabi mo po na si Kuya Oliver ang may karapatan sa bahay na to. Siya ba bunso? Ang Daddy Frankie, siya ang bunso na lalaki. Na lalaki. Pero sa magkakapatid kasi, sa totoo lang, walang panganay, walang bunso. Para sa akin, correct me if I'm wrong, talagang paghahati-hatian talaga lahat ng magkakapatid kung ano man naiwan ng magulang. Di ba? Yun ang pagkakaalam ko. Ayaw ko ring magdikta. Ano masasabi mo doon na Nayansing sa sinasabi ni Kuya JJ? Kasi noon, di ba sabi, yan na lang sa tabi ko ipagawa kung may papagawang bahay. Sabi po niya, doon na lang sa malayo, doon sa mismo lupa niya. Tapos ngayon, sasabihin na naman doon sa isang kwarto na naman. Gusto ko po sana, pagawa na, dito pa sa tabi namin dyan, sa mismo magiging lupa na niya, kung magkapamilya siya, edi doon na lang po. Para magkaroon siya ng privacy. Alam ba po, kasi po yung mga anak ko minsan, magugulo din. Baka di pa siya totally magaling. Wala pa naman nagawang bahay niya dito muna sa pan. Kung meron sanang siyang sariling bahay, Ay, tiyatid na niya sa Daddy Frankie. Sa ngayon po, hindi pa naman. Kumbaga, kinakausap ko pa kayo, kaya nga po nandito ako. Una, ipinasyal ko lang dito para ma-recall niya po yung mga pamilya niya, yung lugar niya. Pero darating at darating tayo sa point na yun, kasi sa totoo lang po, nakatanggap na po ako ng sulat galing sa ating gobyerno na hindi na po ako po pwede mag-ampon, kumbaga, yung magpatuloy ng mga beneficiary ko. Kaya gumagawa ako ng paraan. Inom ka? Sige, i-assist nyo nga. Kaya nga po, Dito ang bahay ninyo? Bahay? Oo, kaya nga po, na dyan. gumagawa ako ng paraan na ipinasyal siya kasi nakatanggap na po ako ng memo, sulat na hindi na pwede yung mga beneficiary ko sa bahay ko. ba't ano ka ni Daddy Frankie? Yes po. Mahirap ipaliwanag, Kuya JJ, ayaw ko ng problema. Kaya kung ano yung sulat na dumating sa akin, isinusunod ko na lang po. Sa totoo lang, masaya kami na magkakasama doon. Hindi pa talaga panahon. Kumbaga, kasi ginagamot pa siya. No? Upo ka dito, Kuya Oliver. Balik ka, Kuya Oliver. Kuya. Pero dahil sa sulat na natanggap ko, ayaw kung ako ang mapasama. Pero hindi naman po ibig sabihin na babalik na is pababayaan na natin, hindi. Kasi ang goal ni Daddy Frankie is, yun nga, gumaling, pero nakikita nyo naman laki na ng pagbabago.
Malaking pinagbabago ni Oliver. Yes po. Tsaka malakas na siyang kumain ngayon. Dati naman po, malakas din. Mm-mm. Normal na ang lahat. Kaya na akin sinabi, umaga, maliligo. Pagising, magkape, ganun. Mas gusto na nila yung kape. Ngayon magaling na sila, mas gusto nila yung kape. Nagkakape ka na ngayon? Pero minsan gatas pa rin. Nang kamar nito yan. Oo, nakamar na. Tapos pagkatapos magkape, maligo, then mag-almusal, basketball sila, ikot-ikot lang sila sa bahay. Oo. Kaya maganda nga yung routine ng buhay nila doon. Siyempre, andun si Ate Feli. Pero wala po akong magagawa. Kasi, yun. Makikita nyo rin. Ayaw ko lang kasing i-discuss dito. Pero makikita nyo, may mga rules talaga. Makikita nyo pag officially na ibabalik na talaga siya rito. Makikita nyo rin po. No? Kaya yun, pag-usapan ninyong maigi, magkapatid. Gusto mo nang umuwi dito, ha? Talaga, sa totoo lang dati Frankie, nagpunta sila dito. Sabi naman, nila na hindi nyo sasabihin. Sabi pa nila. Ano po? Sinabi pa naman na hindi namin sasabihin sa inyo Na ano? na pumunta dito. Pinuntahan na kayo. Talaga yan ng totoo dati Frankie, para wala nang lihim. Salamat naman. Anong sinabi nila sa inyo? Yan, mag-uusap daw kayo, sabi naman yan nila dati Frankie. At least, napatunayan mo na hindi ako ang nagde-decide. 'Di ba? Anong sinabi nila sa inyo? Mag-uusap daw kayo. Pag-usapan pa namin, sabi naman nila dati Frankie. Okay. Sabi po nila, wala silang magagawa sa sumusunod lang daw sila sa batas. Oo. Ganon din naman ang sinasabi nila sa akin. Wala daw silang magagawa kasi sumusunod sila sa batas. Maging ako rin po, gaya ng sinabi ko sa iyo, Kuya JJ, kanina, gustuin ko pa man magtuloy-tuloy, wala akong magagawa dahil ayaw ko ng problema. Sabi ko naman, maraming paraan para makatulong, basta susunod lang tayo sa rules. At least, sa inyo mismo, hindi ko alam na pinuntahan na pala kayo, in-interview na pala kayo. At least, ngayon. Sinabi namin, para walang lihiman. Yes, that's right. Kasi from the very start, hindi naman po ako naglilihim sa inyo. Very transparent naman po ako sa inyo. Salamat. I really appreciate Kuya JJ, Nanay Ansing, na nagsabi kayo sa akin ng totoo. At least hindi na ako mahirapan magpapaliwanag, mag-i-explain. Di ba? Mga kababayan, mga kabarangay, kasi ayaw kong may magalit po sa akin. Kaya gaya ng sinabi ko, pero tama yung sinabi niya. Mag-uusap-usap pa kami. Although kahapon nakapag-usap na po kami. Nag-usap na kami kahapon, maghapon kami nag-usap-usap. Although goods naman, walang problema, na kailangan sundin ko yung rules na iaano nila. Na kailangan daw si Kuya Oliver is, hindi lang si Kuya Oliver, lahat po, ibalik sa kanila. Pati yung mga nandoon pa. Ibalik, hindi nila naman kukunin hindi naman nila kukunin na agahan dati lang yun. Yes, Kuya JJ, pagdating sa usapin na yon, ayoko nang pag-usapan yon kasi trabaho na po nila yon. Gaya ng sinabi sa akin, saklaw po ng gobyerno yung mag-alaga. Kaya hindi ko na po yung kini-question kasi ayaw kong magalit sila sa akin. Basta ako susunod na lang. Isa lang po ang ma-assure ko dyan, gagawa pa rin tayo ng paraan para matulungan po ang ating kapatid. Pag-check up niya, kasama pa rin ako. Kaya yun yung tanong ko sa inyo kung sinong sasama sa akin. This coming Friday, check up na naman niya. Hindi ka naman sa hindi. Ikaw. Kasi ikaw bang pupunta ko ako? Dalawa na lang tayo para Kahit isa lang po. Isa-isa lang. Para pag sunod, isa, sunod, isa. Kahit palitan kayo. Para hindi masyadong maabala kayo lahat. Ha? Maganda, palitan. Kaya, nasa inyo po yan kung sinong mauna. pag-usapan na lang. Pag-uusapan nyo. Sige, Friday pa naman. Maganda yung ginagawa ni Daddy Frankie, yung pagtulong-tulong na eh. Opo. Yan, sana. Marami kayong natutulungan na kalat-kalat yan sa lansana. Opo. Kagaya ng kapatid namin, natulungan. Pero wala tayong magagawa. Yun talagang ano, yung
patakaran talaga ng batas.